What's up mga kablagag? Ito, muli na naman tayo nagbabalik para sa isang vlog-vlogan. For today's vlogag, i-review natin tong motor ko na Easy Ride 150Q. Ayan, Easy Ride 150Q. So yun, share ko lang sa inyo experience ko rito sa paggamit. Itong motor ko na si Shanks. Ride Shanks nga pala yung pinakalan ko sa kanya. At ngayon 1 year na siya. So syempre sa loob ng 1 year na yon, may mga napalitan na tayo sa kanya. May mga issue din ako na encounter, pero lahat naman yun minor issue lang. So simulan natin dun sa mga pinalitan ko sa kanya, mga dinagdag natin. So dito tayo magsisimula sa mga pinalit natin sa kanya. Nakuha ko tong motor na to, ang una kong ginawa, dahil Shanks nga yung pangalan niya, nilagyan ko siya ng sticker kagad. Ayan. Para maging kamukha niya si Shanks. Tapos, eto, nilagay ko rin. Eto sabitan ko lang naman mga pagkain. Sakaling may mga dala ko na naka-plastic, dito ko lang sinasabit. Eto, tong bracket na to, ito galing pa to dun sa isa kong motor. So since wala na yon, nilipat ko siya dito. Pati to, tong Motowool. Ito, binili ko rin to sa Shopee. Galing din to dun sa isa kong motor, tapos nilipat ko lang siya dito para magamit ko. Sumunod na binili ko itong side mirror. So ang tawag nila dito is ito yung Ducati side mirror, guys. Ayan, basta kasi niya mahaba saka ganito. So ito, ganyan lang siya para magmukhang ma-form. Pero ito, pinalagyan ko lang siya ng pangalan, tapos pangalan namin tulad ito. Yan. Mga dinagdag ko na lang yan. Tapos bumili din ako ng gold bolts. Yan. Ilagay ko rin yung mukha ni Shanks. Ayan, gold bolts. Pati dito, sa cup niya. Ayan, naka gold bolts din yan. Ayan. Ayan. Tapos ayan, mga naka gold bolts. Ayan, mga naka gold bolts na yan, guys. So medyo maliit lang. Then ang sumunod na binili namin itong top box. So bumili kami ng alloy top box sa SEC. Ayan, alloy yan, alloy. Ito yung bracket niya. SEC din yan, wait lang. Ayan. Ito yung alloy niya, SEC din yan. Pa-alloy bracket sa SEC. Ayan. Sumunod na pinalitan namin itong gulong. So kung papansin nyo, stock na ito is 120. So ngayon naka 130 na siya. At yan, quick tire yung pinalit namin gulong. Next upgrade, ito B-Max Power Pipe. Yan, tayo ng B-Max na pipe sa kanya. Pinaritubo ko lang. Yan. Pinaritubo ko lang kasi walang sukat. Kasi iba kasi sukat ng tubo nito. Kaya pinaritubo ko lang. So ito lang yung mismo binili ko sa Shopee. So, ito na yung kinabit natin. Naman tayo sa mga issue na na-encounter ko nung gamit ko tong motor na to. So, naging issue ko rito sa motor na to, unang-una yung nagasgasan siya. Nung pinarking ko to doon sa saan ako nagtatrabaho, doon sa parking lot, is ginasgasan to. Ewan ko lang kung kita. Ayun, may gasgas. Ito, tinakpan ko lang pero may gasgas na yan. Ginuhitan yan, guys. Guhit yan. Ito po. Hindi na lang kita sa video kasi malabo yung camera ko. May guhit yan. Yun. Yun yung gasgas. Pinagtripan to, nainggit siguro
So yung pangalawang issue na na-encounter natin dito, yung gulong niya, guys. Kanina, banggit ko na nagpalit kami ng gulong. So kaya namin siya pinalitan, yung stock na gulong kasi nito, napudpud kaagad. So dito, eto tong malalim na to, sobrang babaw na niya yung stock. Tapos kita na yung buhok. So ang ginawa ko, pinalitan ko kaagad. It's issue, yung mga wear and tear sa panggilid. Ang unang-una na sila sa panggilid ko, yung belt. So yung belt, kung maalala nyo sa last vlog ko, meron na siya mga crack. Siyempre kasama na dun yung bola, yung mga bola, napupudpud yun. Nagkakaroon siya ng kayod. Tapos ngayon, naka-pulley set na yung panggilid niya. Naka-Lamborg 9 na pulley. Tapos naka-speed tuner na bell, tsaka lining. Tapos, ayan, kung mapapansin nyo, wala nang kickstart kasi nga naka-pulley set na siya. So, yung pulley set na Lamborg 9, wala siyang support para sa kickstart. So, tinanggal ko na lang. Kasi hindi naman na magagamit na. Siyempre, sa brake pad, ayan, yung brake pad nito is napalitan ko na din. Kasi napupudpud yun. Normal naman yun na napupudpud. Pati yung sa likod. Ito nga pala yung brake pad niya, yung stock. Ayan, medyo malabo. Ayan. Kita niya pudpud na. Ayan. Wala na. So yun yung stock. Sa harap, isang beses ko pa lang naman siya pinalitan. Pero sa likod, 2 beses na. Ayan. Kung mapapansin nyo, kakaiba yung brake system niya. Kasi nandito siya sa loob. Kalimitan to, nasa labas to. Nandito sa kabila. Pero ito nandito sa loob. Tapos yung brake niya is ang sukat ng brake pad niya is yung pang Rusi RFI. So madali lang naman makabili nun kaya papalitan natin siya. Actually hindi naman kasi talaga kasama sa issue yung mga wear and tear parts tulad ng bola, ng brake pad, ng mga brake pad kasi normal naman yan sa mga motor na wear and tear talaga. Pero sinama ko siya na issue kasi gastos yun. Joke lang. Madalas na nagiging issue nito na nakikita ko dun sa group, mga nag-share dun sa group ko ano yung mga nagiging issue nila. Kalimitan yung mga nakikita ko dun is yung mga naka-FI. So itong motor ko kasi carb type to. So hindi naman to ganun, hindi naman to katulad ng nagiging issue nila. So nagiging issue nila dun kadalasan sa FI is yung speedometer nila. Yung sensor. So ito kasi yung sensor niya, papakita ko sa inyo. Ito yung sensor niyan. Ayan, may nailaw yan eh. May ilaw yan dito. Ayan o, nailaw yan. Yung pula na yan. Ito nila dito, yung mga bago pa lang na bumili, tapos FI yung motor nila, kapag kaunang car wash daw nila pag nabasa to, nasisira. Nagiging grounded. Pero sa akin hindi naman. So, hanggang ngayon, buo pa rin. Ayan, buo pa rin. So sa loob ng 1 year pala, ayan, makikita nyo kung gano'n kalayo yung tinakbo niya. 19,000 km. Okay? So ayan. Tapos, wala naman ako naging issue sa kanya. Kasi kalimitan na naging issue ng mga FI about dito sa speedometer sensor. Pagka nasira is hindi nagagana. 0 lang siya, naandar sila, hindi nagbibilang. Pati speedometer, tsaka tong fuel, is hindi na nag-stack up na lang, ganyan na lang. Kahit full tank nakalagay ganyan lang. Stack up. So sa akin hindi naman. Goods naman. So ito yung pangalawa sa nagiging big issue ng mga naka-easy ride. Lalong-lalo dun sa mga bumili nung unang labas nito. Yung mags. So yung mags is nagkakaroon ng crack. Nagkakaroon ng crack yan dito. Yan, kakaroon ng crack yan yung kanila. So since yung nakuha kong Easy Ride is version 2 na. So ang ginawa kasi ng Easy Ride nung marami nag-complain about dun sa mags nila is binago nila yung mags. Dinamihan nila ng support dito sa likod. May support yan sa likod, hindi ko lang mabibidyoan kasi masyado nakatago. So ayan. So hanggang ngayon sa loob ng 1 year okay pa naman yung mags ko. Kasi ito na yung version 2 nila. So yung last issue ito. Ayan, tignan niyo yung upuan. Stock seat pa yan. Ayan, may motor star pala nakalagay. Ewan ko lang kung kita sa video.
Ayan, may logo pa ng Motorstar. So ito, yan, may mga crack na siya. Ewan ko lang kung papasukin na ng tubig yan. Pero mamaya samahan nyo ako. Ngayong araw is papapalitan natin to ng seat cover. Punta tayo sa shop, palitan natin to. Yun lang naman yung naging issue ko sa kanya. Sa loob ng 1 year in service ni Shanks. Ito naman guys yung gulong ko sa harap. Ito yung stock na gulong. Ayan, kung makikita nyo makapal pa siya, malalim pa yung hukay. Kasi malalaman mong manipis na to kapag hindi na malalim yung hukay. Dapat malalim pa hukay niyan. May mga buhok pa. So, ito, 1 year ko nang gamit. Stock pa rin yan. Hindi pa rin napapalitan. So, yung likod lang yung napalitan ko. Ewan kung ba't mabilis mapudpod. Parehas lang naman sila ng likod tsaka harap. Parehas ng design. So, ito yung tatak ng stock na gulong niya. Yuan Sing. Sister company ata ito ng Chichansu. Gago! So ito pala, nilagyan ko pala, sorry guys, nilagyan ko pala ito ng tapalodo ng fender, extra fender na may tinornilyuhan ko lang, binutasan ko para masyado kasi siyang tumatalsik yung mga putek. So nagiging masyadong marumi to. So since nung nilagyan ko nito, konti na lang yung tumatalsik dyan, tsaka hindi na umaabot sa pinaka ilalim. Kasi pag yun naputikan yun, may mga wire kasi dyan, pag yun naputikan baka masira yung ilaw ko. So papakita ko sa inyo gaano ka-forma yung ilaw nito guys. Buksan natin. Yan ang ilaw niya. Medyo malabo lang talaga yung camera ko. Cellphone kasi yung gamit ko. Yan. Labo talaga ng camera ko. Ayan yung ilaw niya guys, oh. Yan. Angas, di ba? So, patayin natin yung headlight. Wait lang. Patayin natin ito pinaka-headlight. Yung daytime running light lang yung papakita ko muna sa inyo. Yan. Yan yung daytime running light niya. So, pakita ko naman yung full pag nakabukas lahat. Ito siya. Yan. Sa likod, papakita ko rin sa inyo guys. Yan yung ilaw. Tapos meron siyang ilaw dito. Yan. Malakas pa rin siya hanggang ngayon. Halos hindi ko na kailangan ng ng mini driving light. Kasi malakas naman siya. So nakalimutan ko guys, sa busina pala, nagpalit na rin pala tayo ng busina. Ang ginawa ko, bumili ako ng Pia horn, pinakabit ko, at ito yung tunog. So yun yung busina niya guys. So naman tayo sa overall experience ko sa paggamit ko kay Shanks dito sa motor na to na Easy Ride 150Q. Maganda siya pang daily. Tapos yung riding comfort niya, tingnan mo, malapad yung upuan, malambot. Tapos, ayan, naka-up seat right position ka. What? So, pwede mo dito yung paa mo, pwede mong ilagay rito. Dito guys, meron din siyang charger. At hindi lang isa, dalawa yan. Dalawa yan, USB charger. So, pwede ka mag-charge ng cellphone mo. Malaki naman yung compartment, malalim kasi isang buong cellphone na hindi siya tatalsya kahit na nagra-ride ka. Then meron siyang pocket dito. Ayan. Malalim din naman, pero mas malalim to. Masikip lang to ng onte. Maganda rito, may saraduhan. So yung gas tank niya, pindutin mo lang yung fuel. Pagka open mo, pindutin mo yung fuel. So ayan siya. Tapos sa upuan, pindutin mo lang to. Bukas na. So yung seat compartment niya guys, hindi kasya helmet. Siguro half face helmet, hindi ko pa natatry, pero siguro half face helmet kasya nandito. Hindi ko rin alam kung ilang liters to, kung ilang liters yung wala kasi nakalagay. So nilalagay ko lang dito is yung kapote namin. Kapote tapos extra tool. Dito rin pala yung dati kong belt na pinalitan na sira na. Ito yung stock.
bando belt. Yan yung stock. Ilalagay ko lang dyan for emergency. Pwede pa rin kasi magamit yung kahit paano. Battery nga, dito lang kalagay yung battery. Stock pa rin yung battery niya, hindi ko pa rin napapalitan. Yun lang, tara samahan nyo ako guys. Punta tayo sa shop, tapos papalitan natin yung seat cover niya. Let's go! Later that night. Ito na siya guys. O, diba? APR. Etiketa naman yan. APR. Thailand. Nakatahi na din siya. Hindi ko na pinatabasan kasi ayoko nang manipis. Gusto ko yan. Malambot. Tapos nakapit siya. Nakapit siya guys, di siya madulas. Dito kami ngayon sa Mercury. Bibili lang kami gamot ni Papa. Let's go. So yun guys, nakauwi na tayo. So ito na, napakabit na natin yung APR. Ayan na ang bagong seat cover ni Shanks. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood ng vlog. Mga ka-vlog God. Bye bye.